Yan, dalawa na. Pambihira. Yan oh. Kung gusto mo ng mas mataas na upgrade, ay bili ka ng bago. Kung 735 yung gamit mo, bumili ka ng 737 na or power amp na. Sabihin natin CE5. Yun, bili ka ng ganon para imbis na isa lang yung ampli mo, magiging dalawa pa. Welcome to my vlog. Ito si pare oh. Si paring Martin Audio. Tayo ang apprentice ko. Bale, ito na. For today's video pala, meron tayo ritong Sakura na AB735 na taga Bulacan yung mayari. Yan o, nakasulat po. Medyo matagal na rin to dito, higit 2 weeks na. Ngayon ko lang nagawa. Ang usapan namin ni sir dito, kasi sabi sa akin, repair upgrade yata. Ngayon, bali, ang unang step na ginawa namin dito, sabi ko sa may apprentice ko, palitan mo na lahat ng control dyan. Kasi hindi pa nakatikim siguro ng palit yan. Saan ba mga control nito? Apprentice ko yung gumawa nito kanina eh. Saan na ba yun? Basta bago na lahat yan oh. Ayan oh. Yan, bago lahat yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15. Ito yung lugi ka sa mga ganitong klaseng model na yung daming pihitan. Hindi katulad sa mga concert is kunti lang. Ito ang dami, 15 pirasong control. Yan, nung napinalitan na, kasi dito sa may mainboard wala namang issue eh. Gumagana naman siya. Gumagana naman. And then nung napatunog na, normal siya. Sabi ko, kasi sabi ni sir, i-upgrade to. Di upgrade natin. Pero disclaimer muna guys ha. Ito disclaimer, inuulit ko. Disclaimer muna tayo. So, upgrade lang yung transformer. Sinabi kong upgrade is tinasan lang yung voltahe. Hindi siya yung totaling pinalitan ha, or tinasan ng sobra. Dinagdagan lang. Yun yung tinutukoy kong upgrade. Baka mamaya banatan nyo ako dyan eh. Ito yung dinagdag natin. Mas makapal na wire gauge. Ang wire gauge ng 735 is sinlaki lang ng wire gauge ng AB502. Para sila halos na sa 19 or 18 gauge lang. Dinagdag natin is itong 16 or 17 rin ito. Tinasa natin to, naging ang voltahe nito is 45 AC, 45 yung Sakura 735 eh. Ang dinagdag namin dito, kaya ito nakabalot na siya ng iba oh. Baka sabihin nyo, dinagdagan yan. Hindi naman ako nandadaya eh. Hindi ko lang pinakita. Bali 55 na. Dali 10 volts siyang dinagdag lang naman. Tinasa lang na konti kasi sabi ko sa mga i-inquire sa akin na yung 1,000 na upgrade na yan is hindi ako gumagawa niyan. Bumili kayo ng bago kapag 1,000 na watts ang kailangan nyo. Kasi sa ganito kalaking casing, napakalaki yung magagastos nyo dyan. Kasi halos lahat palitan nyo na yan. Pag 1,000 na watts ang kailangan nyo, palit kayo ng transformer, palit kayo ng board. Kasi sa ganyang kaliit na transformer, hindi kaya ng 1,000 yan. Yan lang yung pinopoint ko. Yung akin lang is gusto lang ni sir na tumaas o lumakas lang ng konti. Is yan lang, dinagdagan ko lang. Pinarias ko lang sa may 737 na voltahe, 55055. Tapos wala na tayong binago nito. Kasi yung 80 volts na yan, kaya naman ng 55 yan eh. May drum naman yan, konti lang. Sa mga piki na capacitor is alanganin yan. Pero pag mga original tulad dito, kaya yan. Tapos mataas naman na yung output na ginamit is 5200 and then A1943 naman yan eh. Yan, mamaya i-reveal ko yung dinagdag ko lang. Tapos itong pan, sira itong pan dito. Kaya iba yung itsura ng pan nyo. Yan yung kinabit ko. Kasi wala akong available na ganitong klase. Naswak naman eh, paras lang din naman. Iba lang yung forma. Yan yung sira niya lang. Tapos yung mga control, yan yung pinampalitan natin. Tapos yung sabi ko kanina, wala tayong binago dito sa may circuit. Kasi 10 volts lang naman yung tinagdag eh. Na sa circuit nito, kaya na yan. Wala tayong binago. Ito lang yung dinagdag natin oh. Yan, sa kwan yan, negative and then positive. Ito and then ito. Yan, papasok sa may preamp. Yan naman ako i-bass ha, baka mamaya i-bass nyo ako. Yan, nakatago yung isa oh.
Hindi lang ako sigurado kung positive ito or negative ito. Tapos itong, hindi ko na pinalitan ito, A940. 2073 pala. C2073 and then A940, hindi ko na pinalitan yan. Ang may papalit yan A1837 tapos C4793. Na okay naman, kaya naman yan. Hanggang 60 easy, kaya naman yan eh. Yan lang dinagdag natin ito. 5 watts ang nilagay ko na 180 ohms. Bloke. Negative. Either ito or ito yung negative. Basta alin sa dalawa niyan. Negative, positive ang lalagyan nyo. Inobserbahan ko naman, di naman siya ganun kainit eh. Ewan ko lang kung maglulod ng 4 ohms below to. Kasi sinubukan ko kanina 4 ohms, medyo mainit siya. Normal naman yan eh. Kahit yung stock naman na disenyo nito, kahit na 4 ohms mo eh, medyo mainit naman talaga eh. Palaman yung heatsink eh. Tapos may lalay naman dito sa may fan nya. Pakinggan natin. May nakaload na ako na speaker. Ito, kahit alin dyan, basta isang bass, isang tweeter. Pakinggan nyo. Tapos naka 220 na tayo. Rectang 220 na yan. Boom. O yan, nag-relay na. Ito guys ha, diskarte ko lang ito. Kung gagayahin nyo, wala namang problema yan. Pero kung may suggestion kayo, okay lang, tumatanggap naman ako ng suggestion dyan. Negative man yan or positive, okay lang. Natural na naman sa social media yan eh. Pero lang kung babanatan ako ng iba dyan na puro ako kwento, puro kwento, gusto nila is gawa agad. Ay hindi pwede, magkasagutan tayo. Alam nga naman, nagawa lang tayo ng gawa, hindi na tayo magsasalita. Ayan, may nakaload na. Tapos ang audio input natin is yung cellphone ko. Yo, ba't walang low? Walang low ah. Okay. Ito kasing problema minsan no, sa ganitong disenyo, may mga pipindutin ka pa. Normal natin. Isa lang yung maandar. Ito. Yan, dalawa na. Pambihira. Yan o. At saka meron pa akong napapansin pala sa 735. Ang 735 hindi talaga siya totally makalabog. Siguro alam nyo yan sa mga nakagamit, sa gumagamit ng Sakura na 735. Siguro alam nyo naman yan kung yung napapansin nyo rin naman yan na hindi siya ganun ka makalabog. Pero in terms sa vocal, maganda siya. Malinaw yung boses, matayog yung boses niya kumbaga. Na maganda ito sa pang okay. Or gamitin mo siya pang mid-high. Pero sa bass parang hindi ako ganun kapan ng tunog niya sa bass. Copyright tayo. Yan lang yung simpleng tips or idea na maibibigay ko sa inyo. Pwede nyo subukan yan kasi mababa lang yung voltahe and then wala ka nang ganong kakalikutin, di ba? Sa mga gustong sumugal gustong sumugal ng mga unit nila, pwede nyo subukan. Basta dagdagan mo lang 55. Yung itong kaputol nito, putulin mo lang ito, babaklasin mo siya, puputulin, tapos yung itim iwanan mo yan. Yung blue, dalawang blue na yan yung dudugtungan mo. Kung yung isang blue na to, kung clockwise yung ikot, yung isang blue is counterclockwise, baliktad. Kailangan pasalisi sila, dugtong mo. Kung ano yung ikot ng isa, yun ang isusundin mong ikot. Hindi ka pwedeng bumaliktad kasi pag binaliktad mo yan, walang voltahe na lalabas dyan. Gugulo yung utak ng transformer. Pag clockwise yung dudugtungan mo, clockwise din yung ikot. And then automatic yung kabila niyan is counterclockwise. Bali pabaliktad yung ikot niyan. Hindi pwedeng susunod sa isa. Kasi nga walang voltahe na lalabas diyan. 45 to 55. Tapos ito sa transformer, pwede Ito may sasuggest ko sa inyo. Pwede nyo palitan ng 100 volts na 10,000 microfarad diyan kung talagang yung may pagdududa kayo or medyo hindi kayo ganun kakumbinsido. Pero para sa akin,
pwede na to. Pwede na to kasi itong nakakabit yan is original pa yan na capacitor. Hindi siya yung sinlaki lang ng titi ng aso yung laman yan. Hindi yan, malalaki yan. Kasi naobserbahan ko naman kung hindi kakayanin yan, iinit agad yan. May headroom naman siya halos mga nasa 5 volts yung headroom, pwede na yan. Tapos, ito yung kasunod. Susundan nyo lang kung saan yung positive na voltahe na pumasok dito sa may preamp. Diyan kayo magpuputol and then magdudugtong papasok sa may preamp na yan. Negative and then positive. Sabihin natin positive ito, negative ito. Or either baliktaran sila. Kung ito may positive, ito yung negative. Basta pagpasok sa may preamp, sa dalawang preamp na yan, yung negative, positive dyan, yan, pwede kayo maglagay ng 200 ohms or 180 ohms or 220. Pwede yan. Sa 737, 220 nga nakalagay dun Yan, pwede. Ganyang install yung gagawin nyo. Tapos, wala na kayong babaguhin dyan. Wala na. So, tingnan nyo, wala stock yan, Kasi hindi naman natin ni-repair itong board, Naka-stock yan. Ang ni-repair lang natin is itong tone control lang. Yung mga control lang dito. Sasabihin nyo kung meron bang nagbago, meron talaga yan. Siyempre, hindi mo lang halos maramdaman. Kasi nga, 10 volts lang naman yung voltahe. Kunting-kunti lang naman yung may dadagdag yan. Kaya kung gusto mo ng mas mataas na upgrade, ay bili ka ng bago. Kung 735 yung gamit mo, bumili ka ng 737 na or power amp na. Sabihin natin CE5. Yun, bili ka ng ganon para imbis na isa lang yung ampli mo, magiging dalawa pa. Di ba? Kung talagang gusto mong ganon, yung trip mo talaga is yung upgrade na yan, ay ganon gagawin natin. Pero ako, ganyan lang. Ganyang upgrade lang yung gagawin ko. Kasi kung tumaas pa ako, mga sabihin natin, mga 60 pataas, ang gagawin ko na, magpapalit na ako ng board niyan. Magpapalit na ako ng board. And then ito, yung supply dito, papalitan ko yan, yung secondary niyan. Palitan ko ng wire gauge yan. Kung 17 man yan, gawin ko siyang 15. Kung 19 man yan, gawin kong 16 yan. Tataasan ko, or di kaya dalawang wire pagsasamahin ko yan para tumaas yung amperahe niya. So ngayon, yan lang, simpleng tips na simpleng upgrade na tinatawag nila or tinatawag ko. Yan lang. Upgrade pala yung gusto mo di yan. Ayun lang guys, baka makapirit tayo. Yun sir, from hindi ko alam kung saan yung eksaktong lugar niya, Bukawi ba o basta taga Bulacan yun okay na yung AB735 mo. Na-upgrade na ako Tinasan lang naman yung konti voltahe. Okay na, nasa good condition na. Umandar na siya ng maayos. Tinasan natin ng voltahe na konti lang naman. Okay na sir, pwede nyo na puntahan. So yun, bago tayo magtapos, siyempre, promotion muna tayo. Sa mga gustong magpaparepair along sa Uyo, Quezon City, pwedeng walk-in or pwede nyo papalalamove yan kung gusto nyo ipapalalamove yung unit nyo. Number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre pakihit ang bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.